Paano masasabing inuuna mo ang Diyos? Yung nakaupo, ikaw eh. Paano mo sinasabing inuuna mo ang Diyos? Hanggang ngayon, yung ambisyon mo ang nasa isip mo. Hindi ba sama ang mangarap? Libre lang ang mangarap, pero minsan, inaagaw ang attention mo sa maling pananaw. Inaagaw ang oras mo sa Diyos, inaagaw ng kaaway. Dito, pinoprotektahan ka, pinalalakas ka, pinatatatag ka. Dahil inuuna mong Diyos, maranasan mo ang kanyang presensya. Dahil inuuna mo ang Diyos, maranasan mo ang kanyang proteksyon, wisdom. Lalo kang lumalalim sa kaunawaan, kaalaman, kagalingan, kagandahang loob at kabutihan ng Diyos. Huwag kayong maglala, baka kayo kapusin sa pagkain o inumin. Hindi ba't ang mga hentil ay nababahala tungkol sa mga ito? Alam na ng inyong Ama na sa langit, ang kailangan nyo ang lahat. Alam na ng Diyos kung anong ating pangangailangan. Minsan, dinidisiplina tayo para huwag tayong manatili dito sa takbo ng mundo. Kaya sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundo. Lumiis kayo. At sa Diyos, nyo hanapin ang kanyang kaharian. Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kagalingan. Sa Kanya lamang, mga kapatid. Higin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Dito, hati ang puso. Yes, we cannot serve in two masters. Trabaho ang Diyos. Kalayawan ang Diyos. Hindi masama ang trabaho, pero sabi ko nga, ilagay sa tama posisyon. God first, ikaw, hindi yung trabaho. God first, ikaw at ang pamilya. God first, ikaw ang iyong ambition o pangarap. Hindi pwede yung ambition, God sa ibaba, hindi pwede po. Paano masasabing inuuna mo ang Diyos? Yung nakaupo, ikaw eh. Paano mo sinasabing inuuna mo ang Diyos? Hanggang ngayon, yung ambisyon mo ang nasa isip mo. Hindi ba sama ang mangarap? Libre lang ang mangarap, pero minsan, inaagaw ang attention mo sa maling pananaw. Po mga kapatid, ang lahat ay meron tayo, lahat ng atin ay nakatalaga sa Kanya at hindi tayo nagatubili. Sana ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Kaya't ikaw ay dakila o Panginoon Diyos sapagkat walang gaya mo o may ibang Diyos pa bukod sa iyo ayon sa lahat ng narinig ng aming mga tainga. Akala natin, minsan dito may mga Diyos-Diyosan. Akala natin mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto. Hindi po, pwedeng sabihin natin yung mga Diyos-Diyosan, yung hawak nating cellphone. Di ba? Minsan, naiwan mo ang cellphone, babalikan mo. Pero kapag ang Bible naiwan, hindi mo na babalikan. Naiwan ko yung Bible. Pero yung cellphone, pwede rin yung pera. Gusto mong kumita ng pera. Huwag po magagalit sa akin. No, minsan sabi, bakit masama ba ang kumita? Hindi naman. Minsan pinagpapalit natin sa konting halaga. Okay? Konting halaga. Kaya pala, at nung lahat, nung mga nakaraang taon, ako po, yung tarpaulin machine ko, 3 beses na pong pinalitan. Pinalitan ng mga printer head. Yung head na po, mahal po yun. Kapag yun po yung nasira, wala na pong halaga, hindi na magagamit. Katulad din ng mga printer sa photocopy. Pag yun nasira, wala na po. 3 years po, nangyayari po yun. Dahil inuuna ko yung business. Inuuna ko yung mga linggo may nagpapagawa. Inuuna ko. Sinubukan ko. Binalansi ko. Inuuna ko ang Diyos. Mula nung nakarang ilang buwan na, salamat. Hanggang sa ngayon, hindi na po nasisira yung printer head. Umiiyak ako kagabi. Tunay nga, kapag inuna mong Diyos, gagawin niya ang lahat
ng kaya niya sapagkat siya'y makapangyarihan, sapagkat siya'y mayaman. Siya ang number one. Hindi natin magagawa yon kung wala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kung wala ang tunay na pagsunod, walang tunay na pag-ibig, walang tunay nagpapaalaga sa kanyang gawain. Dito, tinatago, hinahiya, ayaw ipakita ang talento, ang pinagkatiwala, ang mga spiritual gifts o mga gifts. Pero dito, nice, nakita ng Diyos sa buhay mo. Huwag mong sayangin, huwag mong ayahan lubugan ng araw. Tumagal ng tumagal, hindi nagagamit ang mga talentong pinagkatiwala ng Diyos. Yung talentong ito, ayon sa mga Bible scholar, tayong lahat ay pinagkalooban ng mahigit 1,000 talento. 1,000 talento, yung 10 talento lang. Akala mo, hindi talento yung tumayo ka rito, nag-share ka, tumayaw ka, talento po yan. Ang Diyos ang nalulugod. Oh. Yung talento rin yung, hindi ko sinabing magmamarites ka, yung share mo, ikwento mo, ibahagi mo, yung narinig mo, yung ipagmalaki mo ang buhay na Diyos. Okay, kapatid, putting God first, di nakikita mo na ang Diyos, pinapahalagaan mo, binibigyan mo ang panahon, ang buhay na Diyos, ipinapakita mo sa iyong kakilala.